Nakaka-surprise na hindi mo sila nararamdaman because nung dati pa tayong magkatrabaho, ilang beses na kitang nakita. Sinasabihan mo Na din may ako, 'di ba? doppelganger Oo. din, ganun. So, I thought, I don't know, ano lang yung feeling nung ganun, baka sinusundan ka ba? Or... Naririto tayo ngayon sa special episode ng Panaghoy na kung saan meron tayong special guest para mas pag-usapan pa ang mga kwentong katatakutan na nagmula sa personal na karanasan. At para ipakilala sa inyo ang ating special guest sa araw na ito, please welcome DJ Conyo Bicolano. Hi, Camille Peng. Kumusta? Okay naman. Grabe, parang parang kailan lang magkasama din tayo sa labas ng Panaghoy, diba? Totoo. Tsaka parang itong usapang ito ay very spiritual. Totoo Ganon yan. yung atake, no? Kasi dati mga sexual lang. Oo. Hindi, totoo. Spiritual yung Tama. Diba? Nag-grow kasi tayo eh. Yan. Diba? Tsaka habang tumatanda tayo, nararamdaman natin yung mga enerhiya sa paligid natin at doon natin nare-realize na hindi lahat ng nararamdaman ay nakikita. Ay, diba? katakot yun. Parang yung nasa likod mo ngayon. Huy! Hindi, totoo yan. Diba? Oo. At para sa first question ko ngayon, ikaw ba naniniwala na may mga nag-e-exist dito sa mundo o dito sa kwartong to na hindi natin nakikita? Akala ko nandiyan kasi. Pero totoo, kidding aside, totoo, naniniwala ako dyan. Hindi ko man sila fully like nakikita or like yung mga experiences ko hindi mo man maihahalin tulad dun sa mga dito sa mga kwento mo dito sa Panaghoy, naniniwala ako na they exist. Kasi yung sa mga ihip ng hangin, 'di ba? Kasi hindi ma-identify mo naman yung mga normal na ihip ng hangin sa mabahong malagkit lang. O maalinsangan. Diba? Oo, diba yung mga totoo. kalansing ng plato? Bakit kakalansing? Wala namang tao. Totoo. Diba? So ako naniniwala ako dyan. Lalo na ako, probinsyano, Bicolano ako. So lagi akong, sinasabihan ako ng mga magulang ko, lapitin daw ako. Nang? hindi lapitin daw talaga ako ng tawag dito ng mga inka-inkanto. Mabilis ako magkasakit sa ganun. Ayan. So naniniwala ako na may mga nag-i-exist talaga. Totoo. Pero alam mo, background lang din sa mga nanonood sa atin, ganito namin i-approach ni Conyo Bicolano yung mga kwentuhang katatakutan. Kasi marami kaming mga karanasan, lalo na nung partner pa kami sa radyo, na talagang nararamdaman namin na may mga umaaligid sa paligid namin. Di ba totoo? Totoo. Oo. Minsan yung umaali-aligid sa atin nung nakaraan, kutsilyo, cold copper Diyan pala. sa taas. Pero totoo. Pero kidding aside, yun kasi yung coping mechanism namin para tawanan na lang yung mga ganitong mga bagay. Kasi kapag nga naman mas pinag-usapan, parang mas lumalakas yung enerhiya, di ba? At nabanggit mo nga kanina, Conyo Bicolano, na isa kang probinsyano, di ba? Ano yung mga na-experience mo sa probinsya naman na I won't say unique, no? Pero ano yung mga naramdaman o yun nga, mga nararanasan mo kapag nasa probinsya ka? Well, yung mga ilan lang dito is it's really unique na sa probinsya ko lang ito nararanasan. Kasi kapag nandito ako sa syudad, hindi ako nagkakasakit ng ganun. Pero kapag katulad nung nakaraan, kakauwi ko lang nung probinsya, I was all okay. Nasa kondisyon yung katawan ko, but we went to this river na kung saan may malaking bato, and then ay umupo lang ako doon. And then anong after ginawa nun, mo? Umupo tapos nag-basketball. Imagine mo nasa river, mag-basketball ako. Umupo lang ako, nagnilay-nilay ako doon. Muni-muni, ganyan, kumakain. Tapos itinapon ko kung saan yung ininom ko. Bakit mo kasi tatapon? Naitapon ko somewhere. Tapos after that, alam mo, nagkasakit ako. Tapos parang may bukol ako dito. Tapos pinasuob ako. Sabi nila may natapunan daw ako. I'm just, ako up until now na nasa surprise pa rin, na-amaze pa rin ako dito. Kasi unang-una, hindi naman alam nung manunuob na yun kung saan ako galing or kung ano yung ginawa ko. But exactly, kung parang may natapunan daw ako, nabukulan siya, kaya din ako nabukulan dito. So I think, hindi ko siya nakita, but I've experienced it through that kind of story na kailangan ko pa magkasakit. Tama. And usually dito sa Maynila, hindi naman siya sa akin nangyayari. Kasi kapag binato ko yan,
babalik ka na. Totoo yan. Diba? Oo. Diba? Pero to contextualize lang din, no, yung suob dito sa Maynila o sa ibang mga probinsya, ang tawag o mas kilala dyan ay tawas. Tawas. Pinatawas. O kapag may nangyari sa'yo, papatawas ka nila, tas lalabas doon sa palanggana o kung ano man yung ginagawa nila, tama. kung ano yung forma ng natamaan mo Yan. o Oo. nakasakit sa'yo. Correct. Ayan. So ito, pag-usapan naman natin kung paano nakakaapekto yung mga ganito mong paniniwala, yung mga ganyan mong karanasan sa kung paano ka mabuhay. No, lalo na ngayon, mag-isa ka dito sa syudad, bilang konyo Bicolano, syempre taga Bicol ka. Hindi ka naman konyo Manileño. Oo, diba? O, so Oo. ano? Ay naku, ang laking bagay. Ang laking epekto nito sa akin kasi every time kapag nasa probinsya ako, tinuruan ako ng magulang ko na you always say tabi-tabi po. Lalo na kapag malalaki, kapag unfamiliar places. So nagmumukha akong tanga minsan. Bakit? Halimbawa sa IKEA, 'di ba? Ang laki-laki ng puno doon. Pero sa isip ko nagtatabi-tabi po Tabi-tabi po talaga pa ako. I mean, rin. engraved na talaga siya sa akin. Mhm. Also somehow, meron din kaming mga kasabihan dyan sa probinsya na parang, ewan ko sa inyo dito din sa Metro or Mega Manila, na sa 5 nakakasalubong mo talaga dyan, isa dyan ay hindi normal. I mean, isa dyan ay hindi talaga tao. Hindi tao. O, yan yung makakapagbigay daw sa'yo ng either like usog or wala, magpapakita lang siya sa'yo. So every time na nakikisalamuha ako sa ibang tao, as much as possible kung bago, hindi ako nakikipagtitigan sa kanila ng 5 seconds. So para iiwas lang yung sarili ko. So imagine those. So may mga kakilala ko na, ba't ganun siya? Ayaw niyang tumingin sa akin, Ng madumi 5 ba ako? O ng 5 seconds. seconds. Oo. Sabi sa akin, 5 seconds, walang mali siya. Ayan. Diba? Sa bagay. Mga ganun, naapektuhan din siya. And somehow, paranoid. Lalo na solo ako dito. Solo ako dito sa Maynila. At nabanggit mong solo ka, 'di ba? So nasa kondo ka nakatira, 'di ba? Oo. Oh, bakit? Oo, 'Di tama ba? naman. Hindi, Oo. curious lang ako kasi yung mga kwento namin dito sa Panaghoy, Oo. karaniwan mga gusaling luma, Yan. mga kilalang mga places dito sa Pilipinas. Question, sa mga kondo rin ba may mga nagpaparamdam pa din na mga enerhiya, mga aparisyon kang nakikita? Oo, lalo sa Tawang-tawa kondo. ka, no? Kasi ibang pagpaparamdam yung ginagawa sa kondo. Ay, Di, pero ano? totoo. Ako naniniwala ako, Robin Shena, ha? Camille Peng. Hindi, okay lang. Ibang show na pala to. Sorry, Red Sorry, Horse lang Camille to. Red Horse lang to. Iba na pala Sige, yung ilaw cut. dito. Okay. Hindi ako Camille Peng. Oo. Naniniwala ako na walang pinipiling lugar ang mga entities. May it be kaluluwa, engkanto, whatever you call it. Naniniwala ako na ina-attract mo yung mga entities na yun based sa experience ko sa kung ano yung feelings na meron doon. Halimbawa sa kondo ko, laging madilim. Yan, ganon. Just to give you an idea. Laging madilim, laging malungkot. Kasi technically, malungkot talagang mag-isa. Aww. So, every time may mga bisita ako doon, they would always tell me, ba't parang ang lungkot nung vibe? Bakit parang ang bigat nung energy? So, sa kondo ko, I would say, walang mga entities na ganun, but you could really feel something na hindi normal na enerhiya because that's the thing that exudes dun sa nakatira Totoo doon. yan. Kaya nga, nasabihan ko rin to dati si Konyo Bicolano na maglagay ng halaman. Oo, totoo. Oo. At yung halaman na yun namatay. Lagi namamatay. Oo. So, ibig sabihin may kakaiba talagang enerhiya Yeah. dun sa kondo mo. Correct. No? Recently, ilang beses na ako nadapa or nadula sa CR ko. Hindi totoo yan. Nung dati pa tayo Ay, magkatrabaho. lagi niya sinasabi yun. Every time Oo. madudulas siya, sasabihin niya sa akin. Up until now, nadudulas pa rin ako for no reason. Like, basa yung sahig or hindi. May mga random days doon na para bang ang hina-hina bigla nung tuhod mo tapos madudulas ka na lang. Wala man akong nakikita doon but I believe it is really something na i-acknowledge ko as energy. So, uy, ikaw yung nakakakita sa akin. So,
pwede bang ikaw na lang yung mag-adjust? Ano, ako na nga nag-a-adjust sa trabaho, pati sa kondo ko, ako pa rin Totoo mag-a-adjust. ikaw nagbabayad ng renta. Diba? Tapos nandun siya. Diba? Buti sana kung nahawakan kita. Hindi. Di ka sana mag-isa, Ay, di ka lonely. Totoo. Diba? Pero alam mo, ang napulot ko sa lahat ng mga sinabi ni Conyo Bicolano dito, kumbaga ba, yung pagkilala or pag-acknowledge dito sa mga enerhiya na to, ang value na makapupulot mo from here is respect eh. Right. Diba? Mapa nasa rural ka man or urban, probinsya o syudad, mas maganda na i-acknowledge mo na lang, na rerespetuhin mo na may mga entities nga, may mga enerhiya sa paligid mo. At perfect example nga ni Conyo Bicolano, yun nga, mula sa river, biglang kondo, meron din pala. Meron din. Abangan mo, baka iisa lang yan. Sinusundan ka. At saka yung entity na yun, nasa likod mo pala. O kaya nandyan sa'yo. Ay, hindi ako diba? masyado matatakotin sa'yo. So, mas maganda, it applies din talaga yung mga tabi-tabi po. Hindi lang At kapag correct. ikaw ay nasa gubat o kung Probinsya. saan man, IKEA, pwede din. Imagine mo, diba? May mga display kayong malalaking puno. Totoo yan. Excuse me bro, gaganon ka lang. Maganda yan, respeto din. Yeah, Totoo respeto sa yan. entities. And I would say itong mga practices na sinasabi mo ay common, 'di ba? Sa mga Pilipino talaga, magandang practice na isalin pa din sa mga kabataan. Yeah. 'Di ba? At speaking of kasaysayan, mga isinasalin, ano pa sa tingin mo yung mga rason kung bakit parte na ng kasaysayan ng Pilipinas yung mga kwentong kababalaghan? I think based din sa family na meron ako, sa community na meron ako, fan kami ng storytelling. Bata pa lang ako, lumaki ako na kinukwentuhan ako ng mga magulang ko ng kung ano-ano na galing sa libro. Kapag hindi ka kumain, ito yung mangyayari sa'yo. Hanggang sa nagbinata ako, di ba, fan pa rin kami ng storytelling, mga teleserye. Ngayon, yung mga podcast, pinapakinggan natin. And I think that nagiging parte siya ng kultura, tradisyon nating mga Pilipino because yun yung common sa atin. We really wanted to, alam mo yun, i-relieve, buhayin yung mga naririnig lang natin because for me, somehow, it gives us satisfaction. It gives us comfort in a way na parang, uy, naririnig ko lang to pero it's also happening. Yeah. Kinda nagva-validate din sa mga naririnig mo or napakinggan mo. So, I think that's why. And that's one. And then, pangalawa, we love expressing. Part ng expressing natin is experiencing those stuff. And mas nagiging effective lang yung expression natin kapag nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng kwento. Or I won't say fortunately na nararamdaman mo siya. And so, yeah. And to add up lang doon sa sinabi ni Conyo Bicolano, no, ito yung nagpapatibay at nagpuprove na ang mga Pilipino ay creative talaga. Yeah. No? Kasi mapupulot o makukuha mo lang yung mga ganong kwento base sa kung paano ka mag-observe sa paligid mo. Diba? Tsaka yung mga nabubuo sa imahinasyon ng mga Pilipino. Diba? Ikaw ba naman nakatira sa isang bansa na may 7,107 plus. Nabilang mo siya. Yes, pag high tide. Actually, di ko na alam. So, ang daming mga creatures na nabubuo. 'Di ba? Meron kang mga sirena, may mga aswang. Sa inyo ba sa Bicol, ano pa yung mga folk creatures? Mga kikik. Kikik. Ano yung kikik? Parang mga aswang din sila. Parang tik-tik ata. Parang tik-tik. Na mahaba yung dila. Mahaba din yung dila nila, at pero sumisip, may eyeshadow. Pero totoo, gano'n. Tapos sumisip-sip sa buntis. Tsaka sa iba. Mga sanggol lang din talaga. Yeah, so, yung mga tiktik, alam ko sa mga parang buntis, pero para sa amin, yung kikik is also applicable dun sa mga like buhay ng bata. That's why maaga kaming umuuwi doon sa Bicol. Baka may kikik dyan and all. Ayan. O diba, it really proves na creative ang mga Pilipino. Correct. Kasi sa Western, meron sila doon vampira, vampires, wolves. Yan. O diba? May abominable snowman. Ayan. Imaginin mo, di ba? Bulkang Mayon, may abominable Mayon. Oh, di ba? Ganda at nun. saka nabanggit mo na rin, no? May mga Diyos at Diyos. Ano yun? Diyos-Diyosan? Oo. Na mga nakikilala din sa mga kanya-kanyang mga probinsya.
Diba? Meron sa Mayon? Wala ba? Oo. Sino? Tama. Si Magayon. Oh, yan, si Magayon. Si Magayon siya yung character sa likod kung bakit maganda yung hugis ni Bulkang Mayon. Ayun, siya si Magayon. Yan. Ayan. Tapos alam ko may mga makiling din, Ayan, 'di ba? oo. Si Maria, makiling ng kung anong bundok man siya. Sa Laguna. Yan, Oo. Ito naman, para sa'yo, ano yung mas nakakatakot? Multo o tao? Ay, grabe naman yung tanungan mong yan. Siguro siguro nakakatakot yung mga tao. Oo. Kasi ang mga multo, based sa aking experience, they are there para hindi ka naman nila talaga takutin. So say for example, just wanted to be so personal with you, Camille. Say for example, my mom. Naniniwala ako na, wala na kasi yung mom ko, naniniwala ako na kapag nagpakita sa akin yung nanay ko, hindi niya ako tatakutin. Which is yun yung pinakauna talagang definition natin ng multo. Tatakutin nila tayo. So naniniwala ako na yung mga entities na yan, mga multo na yan, nagpapakita, nagpaparamdam sa atin because they wanted to tell us something. They wanted to warn us or they wanted to express the feelings na hindi natin nararamdaman. Versus sa mga tao, minsan talo pa nila yung multo, nagpaparamdam sila. Hindi dahil gusto nila tayong takutin, pero aminin natin, may mga tao dyan na magpaparamdam sa'yo dahil gusto ka nilang masakin. Diba? Magpapakita sa'yo ng intensyon, hindi para magbigay sa'yo ng warning, kundi may agawin din sa'yo. And I think that is something na nakakatakot sa ating mga tao kung minsan. And yung takot kasi na dala ng mga multo pwedeng mawala ng mga dasal, 'di ba, ng comfort, pero yung takot na naibibigay sa atin or pwedeng maibigay sa atin ng mga tao sa paligid natin, ito yung talagang tumatagos sa kaluluwa hanggang sa butong, minsan nga tumatagos hanggang sa kamatayan, hindi kayo nagkakapatawaran. Ayan, diba? totoo yan. At saka alam mo yan yung pinaka-essence namin dito sa Panaghoy, na magbigay ng boses sa ilang mga kwento na kung saan kapag tinignan mo naman talaga yung mga dahilan ng pagpaparamdam, merong gustong isigaw na panawagan o tulong itong mga kaluluwang naliligaw. Diba? And usually din daw, kung paano natin nakikita yung mga kaluluwa o enerhiya sa paligid, projection lang din yun ng nararamdaman natin sa sarili natin. So kung mas takot ka or mas ikaw yung tipo ng tumatakbo kapag may mga kapag nakakakita ng mga aparisyon na hindi familiar sa'yo, ibig sabihin meron something sa loob mo na mahilig ka talagang tumakbo or takbuhan kung ano man yung mga bagay na dapat hinaharap mo. Kaya magandang punto yun, no? Natignan natin kung bakit nga ba, i-reflect natin, bakit nga ba tayo takot sa multo. Siguro, alam mo, itong proyekto na to ng Panaghoy, hindi ako natakot tanggapin. May iba kasi na mga kapag sinabing usaping katatakutan, mga kwentong multo kaluluwa, natatakot sila, ayaw nilang tanggapin. Pero ako, go. Wow, strong. Oo. Gusto ko kasing i-face yung mga ganitong klase ng fear na, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, minsan may sinasabi yan sa'yo eh. 'Di ba? At ayun, sabi kasi din nila, kapag daw nagpapakita sa'yo ang isang multo, ibig sabihin may open sa'yo. Sa akin kasi, Zipper. Walang nagpapakita sa'yo. Never I-open mo pa kasi. ako. Tama Never naman. pa ako nakaramdam ng may mga multo or kaluluwa. Pero hindi ko naman sinasabing anuhin ako. Pero in a way, I feel like ang espesyal mo kasi kapag nakakaramdam ka ng mga ganun. Diba? Totoo, espesyal at talagang it's some sort of responsibility din really your responsibility sa sarili mo to filter. Baka hallucination ko lang. Baka totoo talaga. And also you have your own responsibility to decipher. Tama ka, bakit siya nagpapakita? Totoo yan. At saka ang isa pang magandang value na nade-develop din kapag tinry mong intindihin, for some reason lalabas sa'yo yung appreciation mo of life. Yeah. Diba? Yeah. Kasi itong mga kaluluwang to, mga enerhiya na to, for sure kung nabubuhay sila, ito yung mga aral na gusto nilang iparating, mga mensahe na gusto nilang iabot. And siguro yun yung pinaka silbi ng mga napaparamdaman.
Kasi wala na silang capabilities para ihatid yung mga ganong klase ng mga lesson. Yeah. So, ikaw bilang nabubuhay, may certain responsibility ka to share that knowledge. And ayun nga, may sense of appreciation ka sa life dahil sa mga ganitong klase ng experiences Yeah. Nakaka-surprise na hindi mo sila nararamdaman because nung dati pa tayong magkatrabaho, ilang beses na kitang nakita. Sinasabihan mo na din may ako, di ba? doppelganger Oo. din, ganun. So, I thought, I don't know, ano lang yung feeling nung ganun, baka sinusundan ka ba? Or... Actually, totoo, meron siya dating kwento sa akin na may doppelganger ako. Yeah. Di ba? Akala mo ako yung nandoon, Oo. pero iba pala. Pero iba. Sabi nila malas daw yun kapag may doppelganger ka, 'di ba? Pero wala namang nangyari Walang nangyari, thank God. Oo, thank God talaga. So, ayun, going back, kaya na-appreciate ko rin tong mga episodes ni Panaghoy kasi may iba't ibang mga kwento na sumasalamin, yun nga, sa kasaysayan, sa richness ng mga history ng Pilipinas. May one time nga, pinrank nila ako, dude. Dito sa Panaghoy. Oo, kasi... 'Di ba, syempre podcast, sobrang rich din ng audio. One time pinarinig nila sa akin yung isang episode. Oh. May bata. Okay. Pero sinabi ko na palang prank siya, so alam mo ng prank yun. Pero grabe yung naramdaman ko nung mga oras na yun. Pero at the same time, may sense of relief na, okay, pinararamdaman na ba nila ako? Nag-open na ba yung aking doors? Yung aking sixth sense? Sana nga. Uy, wag naman. Ayoko din. Di sana nga, para ma-experience mo din. Kasi ako, Camille, no, hindi ko sila talaga like totally like makikita and all. I just know they're there. And I know they're not the typical shadow, they're not the typical yung air that you like hinihinga mo and all. You know they're there. Tapos may mga kaibigan din kasi tayo na talagang nakikita yung figure, yung itsura, 'di ba? So yun yung kinda nakakatakot. At dito sa MBC. Totoo yan. Napaka-specific sa hallway, yan. sa CR, Sa booth natin. Sa booth. Sa mga booth. Yeah. Oo, sa office din ninyo, dun sa taas. Oh yeah, oo. Meron talaga, 'di ba? Mga pinapangalanan pa nga natin yung mga yan eh. Totoo yan. 'Di ba? Pero hindi to para sa katatawanan. Pero pag kilala lang din, 'di ba? Minsan kasi kapag nandiyan na naramdaman mo na, doon mo marirealize na meron pala. Totoo pala talaga sila. Respetuhin na lang natin, i-acknowledge natin sila. As long as wala naman ng pananakit or kung ano mang interference na ginagawa nila. Yan yung dasal ko. Wag talaga silang makapasok like sa akin. Hindi naman sa akin, natakot naman ako bigla. Hindi yung parang mahawakan ka nila. Or kaya sisirain nila yung programa mo. Na parang, sandali, ano ko nito. Nakakatakot yung gano'n. Totoo yan. At speaking of nakakatakot, final thoughts or final words tungkol sa mga usaping katatakutan o kaya sa mga hindi nakikitang mga entities na pumapaligid sa'yo. Anong mensahe mo sa kanila? Joke lang. And then, siguro they are seeking to be normal. Feeling ko they're seeking to be normal. Kaya they always seek for space. They always wanted to be like mapakinggan, mairespeto and all. Gusto ibigay natin yun sa kanila. And the fact na, katulad nga yung sinabi kanina ni Camille Peng, the fact that we're acknowledging them, doon na papasok yung respeto natin. Diba? Respeto kasi katulad nila, tulad din nila tayo, nakikitira lang din tayo dito. So I think if we have that kind of mindset na nakikitira lang din tayo dito, yung mga multo na yan, yung mga entities na yan will be the icons of us para mas maging aware of our surroundings din. Pero hindi na mawawala na katakutan talaga natin sila. But more of like a reminder for us na they are there. May mga hindi tayo nakikita. So we could respect them also dahil tulad nila, nakikitira din tayo dito. Ayan. Maraming salamat Konyo Bicolano sa pagsama dito sa special episode ng Panaghoy. Alam mo ba? Hindi pa. Next season na kami. Wow, congratulations. Yes, may season 2 na ang Panaghoy at mas pag-uusapan mga kwento dito, mga regional stories naman. Wow, regional stories. So ibig sabihin mga sana makasama yung Bicol Visayas, dyan.
Mindanao. Oo. Oo. Sendan mo ako kung may mga kwento ka. No? Napakarami. Kayo rin, kapag meron kayong mga sariling mga karanasan na kung saan nakaramdam nga kayo ng mga ganitong enerhiya, isend nyo yan sa amin. Yan, maraming salamat Konyo Bicolano. Salamat Camille Peng, and parang hindi naman to panaghoy. Parang nakakaungol naman dito. Ganyan kasi ang mga panaghoy. Hindi naman kailangan nakakatakot, hindi kailangan madilim. Tama. O basta galing sa loob. Ganon. Yun! Diba? Maraming salamat sa'yo, Konyo Bicolano. Salamat Camille Peng. Muli, ako si Camille Peng. At ito ang Panaghoy, mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan.